Naniniwala ba kayong may mga taong napakagaling magtago ng sikreto? Yun bang to the point na hindi mo malalaman ang pinakatinatago-tago nila hanggat sila ay nabubuhay pa? Nakakatakot isipin na may mga taong ganyan sa paligid mo, lalo na kung ang mga taong yun ay mga taong malapit sa'yo. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia, and I know na Friday today, pero wala tayong live on-cam video. Ang nakikita nyo lang ay mga panakanakang videos at mga static pictures. Yan po ay dahil may importanteng inaasikaso po ang inyong Mama Mia. Pero rest assured, bagong-bago at fresh naman talaga ang kwento natin for today's video. Pero bago ang lahat ng yan, eto ang hindi ko kakalimutan, ang pag-anyaya sa inyo na mag-follow at mag-subscribe na sa Facebook page ng Shop in Style. Ayan po ang itsura ng kanilang Facebook page. Paki-follow at syempre mag-order na rin kayo, mag-check out na rin kayo ng mga gusto ninyong mga produkto dyan dahil 100% authentic at syempre worth it naman talaga sa presyo. So ano pang inaantay nyo? Go na! Dahil tayo ay mag-go na rin at uumpisahan na natin ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga taong ipinanganak yatang sinungaling. Mga taong alam na alam kung paano paiikutin ang mga taong nagpapahalaga at nagmamahal sa kanila. Nakakatakot kung merong taong ganyan sa buhay mo. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alena. 52 taong gulang na ako ngayon. At sa loob ng 30 taon, iisa lang po ang lalaking minahal ko. Siya si Fernando. Kung may magtatanong sa akin noon kung ano ang itsura ng isang tahimik at masayang buhay, si Fernando agad ang nasa isip ko. Hindi kami mayaman, oo. Hindi rin kami perpekto, pero kontento kami. May maliit kaming bahay sa isang subdivision. May sari-sari kaming problema, gaya rin ng ibang mga mag-asawa. Mga bayarin, pagod na nararamdaman sa trabaho at buhay, at minsan tampuhan dahil sa mga simpleng bagay. Pero sa bawat gabi, pareho kaming umuuwi sa isa't isa. At para sa akin, sapat na yun, Mama Mia. Wala kaming anak ni Fernando. Marami kaming pinagdaanan para magkaroon ng sarili naming anak. Nabuntis naman kami, Mama Mia. Kaya lang, 3 beses po akong nakunan. Sumubok din kaming pumunta sa iba't ibang fertility clinic at sumubok din kami ng iba't ibang mga fertility treatments. Hanggang sa dumating ang araw na pareho na lang naming tinanggap na baka hindi talaga yun ang plano ng Diyos para sa amin. Masakit, Mama Mia. Pero natuto kaming mamuhay na tinatanggap ang katotohanan na hindi lahat ng mag-asawa binibiyayaan ng anak. Kaya natuto kaming mamuhay ng kami na lang. Kaming 2 lang ang magkasama. Nung una, napakahirap nung tanggapin. Pero inisip ko na lang na maswerte pa rin ako dahil may makakasama ako hanggang sa aking pagtanda. At akala ko ganun na nga ang mangyayari. Na habang buhay, hanggang kamatayan, magiging maganda ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Hanggang isang umaga, Mama Mia. Isang ordinaryong umaga lamang yun. Gaya ng nakagawian, nagkakape kaming 2 sa kusina.
Nagbibiruan tungkol sa lumang electric fan na ayaw pa rin niyang palitan. Tapos bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Alena, yun ang huling beses na narinig kong tinawag ng asawa ko ang aking pangalan. Dahil sa loob lang ng 30 minuto, o siguro higit pa ng konti matapos niyang tawagin ang pangalan ko, ay nabalo ako, Mama Mia, o nawalan ng asawa. Hindi ko maalala ng malinaw ang sumunod na mga araw. Parang may makapal na ulap sa isip ko. Mga iyakan, mga bulaklak na nagsidatingan, mga taong paulit-ulit na nagsasabing magpakatatag lang ako. Pero paano? Paano ka magpapakatatag kung kalahati ng buhay mo ay biglang nawala sa isang iglap? Mama Mia, sobrang sakit nun. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi ko na halos napansin kung sino-sino ang mga dumadalaw sa burol ng asawa kong si Fernando. Pero alam ko naman na mga kaibigan at kamag-anak lamang yun na paulit-ulit na pumupunta. Hanggang sa 3 gabi ng burol niya, dun ko unang napansin na may isang pinatilyo na hindi ako sigurado kung taga saan at kung sino. Estranghero po siya sa mga mata ko, Mama Mia. Siguro nasa mga 16 o 17 anyos lang siya. Payat, matangkad, at mukhang hindi komportable sa suot-suot niyang polo. Nakatayo lang siya sa pinakadulo ng chapel. Hindi siya lumalapit. Hindi rin naman siya nakikipag-usap. Tahimik lamang siya habang nakatingin sa kabaong ng asawa ko. Minsan, mahuhuli ko siyang nakatingin din sa akin. At kapag nagkatinginan kami, ay mabilis siyang iiwas ng tingin. Akala ko isa lang siyang anak ng katrabaho, kaibigan o di kaya'y kapitbahay. Pero nang sumunod na gabi ay nandun ulit siya. At sa sumunod pa. Matagal po bago namin inilibing si Fernando dahil inaantay pa namin ang ilan niyang mga kapatid na nasa ibang bansa. Mama Mia, yung bata, yung binatilyo, parang may hinihintay. Parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Hindi ko na lang siya pinansin noon. Marami rin kasi akong iniisip. Hanggang sa gabi, bago ilibing ng tuluyan si Fernando. Papalabas ako ng chapel para huminga ng konti nang marinig ko ang boses niya. Ma'am Alena? Huminto ako. Paglingon ko, nakita ko siya. Siya yun. Yung binatilyo. Andito pa pala siya. Akala ko wala siya ngayong gabi dahil hindi ko siya napansin kanina. At dahil malapit kami sa isa't isa ay mas malinaw ko na siyang nakita. Namumula ang mga mata niya. Parang ilang araw nang hindi maayos ang kaniyang tulog. Yes? Tanong ko. Nag-atubili siya. Parang pinag-iisipan niya kung itutuloy ba niya ang pakikipag-usap sa akin. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang isang puting sobre. Yung sobre na para sa mga sulat, Mama Mia. Nanigas ako dahil nakasulat sa harap nito ang buong pangalan ko. At pamilyar ang sulat kamay na yon. Alam kong sulat yun ng asawa ko. Bakit ito nasa'yo? Sulat to ni Fernando, 'di ba? Tanong ko. Napayuko yung binatilyo. Pinatago po niya sa akin, ma'am.
Parang tumigil ang mundo ko. Ano? Opo, sinabi niya rin po na ibigay ko lang to sa'yo kapag wala na siya. Nanlamig ang buo kong katawan, Mama Mia. Paanong may liham siya mula sa asawa ko? At bakit sa kanya pinagkakatiwala ang liham na to? Kaano-ano ba siya ni Fernando? Sino ka ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at dun ko nakita ang sakit sa kanyang mga mata. Sakit na parang matagal na niyang pasan, Mama Mia. Ako po si Joshua. Tumigil siya. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpayanig noon sa buong pagkatao ko. Mahalaga po sa akin yung asawa niyo po, ma'am. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia. Pero sa mismong sandaling iyon, may napakasamang kutob na sumisiksik sa puso ko. At hindi ko alam na yun lang pala ang magiging simula ng lahat. Pagka-uwi ko, ay inilapag ko muna yung sobre sa may bedside table ko. Umiyak ako ng umiyak. Pumasok ako ng banyo matapos ang halos 1 oras. Pagkatapos ay natulog ako. Wala pa sigurong 2 oras ng aking pagkakatulog nung magising ulit ako. At dun ko napansin ulit yung puting sobre. Napagdesisyonan kong bubuksan ko yun, Mama Mia. Titignan ko kung anong laman. Kung ano bang gustong ipabigay sa akin ng asawa ko matapos niyang mamatay. Dahan-dahan kong binuksan yung sobre. Nanginginig ang mga kamay ko habang ginagawa ko yun. Pakiramdam ko ay may sasabog na lihim mula sa mga papel noon. Sa loob ay isang maikling sulat. Alena, kung binabasa mo to, ibig sabihin wala na ako. At kung ibinigay ito ni Joshua, ibig sabihin naging matapang siya. May mga bagay akong hindi nasabi sa'yo, Alena. Hindi dahil niloloko kita, kundi dahil may pangako akong iningatan sa loob ng maraming taon. Pakiusap, pakinggan mo muna siya. Huwag mo muna siyang husgahan. At huwag mo na rin muna akong husgahan. May dahilan ng lahat. At huwag mong iisipin na dahil sa mga ginawa ko at nagawa ko, ay hindi kita mahal. Dahil mahal kita, Alena. Fernando. Paulit-ulit kong binasa ang sulat na yun, Mama Mia. Mahal kita, Alena. Pero bakit dahil sa sulat na yun, pakiramdam ko hindi ko naman talaga kilala ang asawa ko? Bakit may isang binatilyong hindi ko kilala na may hawak ng mga liham niya? At anong lihim ang kailangan niya pang itago sa loob ng maraming taon sa akin? Hindi ako nakatulog ng gabing yon at wala akong kaide-ideya, Mama Mia, na kinabukasan, pagkatapos ng libing, masisira ang lahat ng paniniwala ko tungkol sa lalaking minahal ko sa loob ng 3 dekada. Hindi ko maalala kung paano nga natapos ang libing na yun. Parang gumagalaw lang ako dahil kailangan. Humingiti ako kapag may nagsabing nakikiramay sila. Tumatango ako kapag may nagsasalita. Nagpapasalamat kahit halos wala naman talagang pumapasok sa isipan ko. Pagkatapos mailibing ni Fernando, isa-isa nang umalis ang mga tao. Naiwan ako sa harap ng puntod niya. Tahimik, mabigat, at mas magulo ang isip kaysa noong araw na namatay siya. Dahil ngayon, bukod sa pagkawala niya, bukod sa
Nag-iisa na lang talaga ako. May isa pa akong problema. Si Joshua. At ang lihim tungkol sa kanya at tungkol sa asawa ko na hindi ko maintindihan. Nang makauwi ako sa bahay, ay gabi na, Mama Mia. Pakiramdam ko pagdating ko, mas naging malungkot ang buong lugar. Yung sala, yung kusina, yung kwarto namin, lahat may bakas niya. May nakasabit pa niyang jacket sa likod ng pinto. May tasa pa siyang iniwang hindi nahugasan sa lababo. Yung pinag-inuman niya ng kape. At sa unang pagkakataon matapos ang 30 taon, ako na lang mag-isa ang natutulog sa aming kama. Hindi ko kinaya, Mama Mia. Bandang 11:00 ng gabi bumangon ako. Naglakad-lakad ako papunta sa isang maliit na kwarto na dapat sana ay para sa magiging anak naming dalawa. Pero dahil nga hindi kami nagkaroon, ay ginawa na lang niyang maliit na opisina. Doon siya nagbabasa madalas. Doon siya tumitingin ng mga bills na aming babayaran. At minsan, doon din siya nagsusulat ng kung ano-anong hindi niya ipinapakita sa akin. Noon ay wala akong pakialam tungkol sa mga bagay na yon. Pero ngayon, pakiramdam ko, bawat gamit niya ay may sagot sa mga tanong ko. Binuksan ko ang unang drawer. May mga resibo, mga lumang dokumento, mga warranty cards ng mga pinagbibili niya. Dun sa pangalawang drawer, may mga lumang letrato. May mga birthday cards na ibinibigay sa kanya. Mga sulat ng mga dati niyang katrabaho. Tulad ng naunang drawer, wala namang kaduda-duda doon. Hanggang sa makita ko ang lumang wallet niya. Yung wallet na halos 20 taon niyang ginamit. Yung wallet na kupas na. Yung wallet na lagi niyang sinasabi dati na papalitan na raw niya. Pero hindi naman niya ginagawa. Kinuha ko yun. At dun ko nakita ang isang bagay na nagpahinto sa hininga ko. May nakasilid na litrato kasi doon, Mama Mia. Hindi ako, hindi rin kaming mag-asawa, kundi isang batang lalaki. Luma na ang litrato na yun. At ang batang yun, sa tansya ko ay baka nasa 7 o 8 taong gulang lang nung kinunan yung litrato na yun. Nakangiti, payat, at pamilyar ang kanyang mukha. Masyadong pamilyar, Mama Mia. Parang nakita ko na siya. Makalipas ang ilang segundo kong pag-iisip kung saan ko nakita ang mukhang yon, ay tsaka ko napagtanto. Yun si Joshua. Mas bata nga lang ng di hamak. Bigla akong napaupo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit may larawan si Fernando ni Joshua nung bata pa ito? At bakit nakatago ito sa wallet niya sa loob ng kung ilang taon? Doon nagsimulang pumasok ang mga posibilidad na ayaw ko sanang isipin noon, Mama Mia. Ayokong magalit sa asawa ko. Ayokong mabahiran ng pagtatraidor at panloloko ang 30 taong pagsasama naming dalawa. Pero hindi ko maiwasang isipin. Baka anak niya si Joshua. Baka may ibang pamilya ang asawa ko nang hindi ko nalalaman. Baka buong buhay ko, nagsinungaling lang pala siya sa akin. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi eh. Kasi hindi naman yun yung Fernando na kilala ko. Pero kahit anong pagde-deny ko, wala pa rin akong mahanap na paliwanag tungkol sa kung bakit meron siyang larawan ni Joshua.
Habang nakatitig ako rito, may nahulog mula sa likod ng wallet. Isang maliit na papel, lumang-luma na, parang matagal nang natitiklop at hindi na nabubuksan doon. Binuksan ko yun at halos mapunit-punit na yun, Mama Mia. At nakasulat doon ang isang address. Address sa Maynila. Kasama ang isang pangalan. Rosa. Pangalan na hindi ko kilala. Pangalan na hindi ko pa naririnig kailanman. At lalong hindi ko alam kung bakit nasa wallet iyon ng asawa ko. Pero may kutob ako. May kutob ako na yung pangalan na yun ay konektado dun sa Joshua. At konektado rin kay Fernando at sa lihim na iniwan niya. Mama Mia, pinilit ko po ang sarili kong makatulog ng gabing yun. Pinilit kong isipin na mali lang yun, na wala lang yun, na wag ko nang hanapin ng sagot para wag madumihan ang imahe ng asawa ko sa isip at puso ko. Napatay na rin naman siya. Kaya wala nang saysay para alamin ko pa ang buong katotohanan. Kaya lang, hindi pumatahimik ang loob ko. Hanggang sa isang desisyon ang nabuo sa isipan at puso ko. Kinabukasan, maaga akong bumiyahe papuntang Maynila. Hindi ko sinabi sa kahit na kanino. Pakiramdam ko, kailangan kong malaman ang totoo bago pa ako mabaliw sa kakaisip. Halos 5 oras din ang biyahe papuntang Maynila mula sa amin. Sa buong biyahe, iba't ibang senaryo ang pumapasok sa isipan ko. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna kong naisip. Nang makarating ako sa address, Mama Mia, ay nagulat po ako. Hindi ito malaking bahay. Hindi rin condominium na gaya ng iniisip ko. Isa lamang itong lumang apartment building. Kupas ang pintura. May mga bitak ang pader. Mukhang ilang dekada nang nakatayo. Huminga ako ng malalim at kumatok. Makalipas ang ilang segundo, ay bumukas ang pinto. Isang babae ang sumilip, Mama Mia. Siguro, mas matanda lang siya sa akin ng ilang taon. Manipis ang kanyang buhok. Mabait ang hugis ng kanyang mga mata. Sino sila? Tanong niya. Pasensya na po. Pero, dito po ba nakatira si Rosa? Biglang nagbago ang ekspresyon niya, Mama Mia. Na para bang kinikilala niya talaga kung sino ako. Ikaw ba si Alena? Parang may humampas ng bakal sa dibdib ko. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Nanlaki ang mga mata niya. Halika, pasok ka. Napaupo siya sa upuan sa tabi ng pinto. Parang matagal na niyang hinihintay ang araw ng pagpunta ko. Akala ko hindi ka na darating eh. Nanlamig ako, Mama Mia. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumingin ng diretso sa akin. Alam kong darating ka balang araw. Kaya nga hindi ako umaalis sa lugar na to eh. Dahil lang yun ang sinabi sa akin ni Fernando. Pakiramdam ko ay mas lalo lang akong nalito. Kilala niyo po ang asawa ko? Ngumiti siya. Malungkot. Parang may mabigat na alaala. Hindi lang kilala. Ang totoo, utang namin sa kanya ang buhay namin. Mama Mia, iginala ko ang mga mata ko dun sa apartment niya. Simple lang ang apartment na yun. Luma na ang pintura,
maliit, pero malinis. Sa dingding ay may mga lumang larawan, mga graduation pictures, mga family gatherings, at sa isang frame, halos mahulog ang hawak-hawak ko noong bag. Dahil nandun si Fernando, Mama Mia. Mas bata. Siguro nasa higit 20 o magte-30 na ang edad niya nung mga panahon na yon. Nakatayo siya sa isang magandang babae at may batang karga. Parang gumuho ang sikmura ko. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na sinabi sa akin nung aking kausap. Dahil ang mga mata ko, ang atensyon ko, ay nakapokus na doon sa larawan sa dingding. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay may sumasakal sa akin. Eto na ba yung katotohanan? Eto na ba yung lihim? Eto na ba yung sagot sa mga tanong ko? May pamilya nga ba siyang iba? May anak nga ba siya? Napansin nung kausap ko ang reaksyon ko, Mama Mia. At dahan-dahan siyang umiling. Alam mo, alam ko kung anong iniisip mo. Pero isa lang ang nasisiguro ko sa'yo. Hindi yun lahat katotohanan. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong baka mali ang lahat ng hinala ko. Ngunit ang mga sumunod niyang sinabi ay nagbukas ng isang lihim na itinago ng halos 18 taon. At ang lihim na yun ay hindi lamang tungkol kay Fernando, kundi tungkol din kay Joshua. At sa isang trahedyang sumira sa buhay ng isang pamilya. Mama Mia, hindi po maalis ang tingin ko sa mga litrato. Dun sa mukha ni Fernando dun, nakangiti, nakatayo sa tabi ng isang babaeng hindi ko kilala. May batang karga-karga. Parang may dalawang boses noon sa loob ng isipan ko na nagtatalo. Yung iba nagsasabing, asawa ko eh. Legal na asawa kaya may karapatan akong magalit sa mga nakikita ko. Ang isa naman ay pilit na nagpapaalala sa akin na kahit kailan, simula nung naging magsyota kami, ay hindi pa po nagsinungaling sa akin si Fernando sa loob ng mahigit 30 taon naming pagsasama. Pero alin doon ang paniniwalaan ko? Tahimik akong naupo habang naghihintay. Makiramdam ko anumang sasabihin nung babae ay kayang baguhin ang buong pagkatao ko. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin sa larawan. Yung babaeng nasa litrato, nakababata ko siyang kapatid. Tumangu-tangu siya habang nagsasalita at nakatingin dun sa mga frames. Siya si Rosa. At ang batang karga-karga nila, siya si Joshua. Parang may humigpit sa dibdib ko. Kaya pala, mahina akong sabi. Napangiti siya ng mapait. Pero, hindi si Fernando ang kinikilala niyang ama. Hindi si Fernando ang alam ni Joshua na ama niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ay tila nadagdagan pa ng isa pang mabigat na bato ang nakadagan sa dibdib ko. Kasunod noon ay nakaramdam din ako ng hindi maipaliwanag na galit sa asawa ko, Mama Mia. Ilang araw kong ipinagtatanggol sa puso't isip ko ang asawa ko. Ilang araw kong sinasabi na hindi magagawa sa akin to ni Fernando. Pero habang nagsasalita itong babae sa harap ko, tila nagkakaroon ng kaliwanagan ng lahat. Pero wag kang magalit ha, dahil hindi naman kasalanan ni Fernando ang lahat.
Ano? Anong hindi kasalanan ni Fernando? At isa pa, paano kayo nakilala ni Fernando? Paano nakilala ni Fernando yung kapatid mo? Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagsimulang magkwento. Mama Mia, magkaklase raw sina Fernando at Rosa nung kolehiyo. Pareho silang scholar. Parehong nangangarap na makaahon sa hirap. Naging magkaibigan daw sila. Parang magkapatid ang turingan nilang dalawa. At ayon sa kanya, isa si Fernando sa pinakamabubuting taong nakilala ng pamilya nila. Noong una, normal lang daw ang lahat. Hanggang sa makilala ni Rosa ang lalaking naging ama ni Joshua. Yung kinikilalang ama ni Joshua. Isa raw itong negosyante, mayamang negosyante. Magaling magsalita at marunong magpanggap. Mama Mia, nagsama daw yung boyfriend ni Rosa at si Rosa. Ayaw nga raw ng kanilang pamilya na magsama sila ng hindi kasal. Dahil nga, nung mga panahon na yun, nakakahiya kapag nakikipag-live-in ka. Pero matigas daw ang ulo ni Rosa. Matigas ang ulo niya at sumama pa rin siya dun sa lalaki papuntang Maynila. Ayaw nilang lahat. Hindi sila pumayag. Maging si Fernando raw ay tinutulan ang desisyon na yon. Pero wala silang nagawa dahil pumunta na nga doon itong si Rosa. Tinanong pa daw ng ate ni Rosa si Rosa kung bakit hindi na lang sila magpakasal, mayaman naman pala yung lalaki. Ang sabi daw ni Rosa, hindi daw siya tanggap ng mga magulang nung lalaki. At dahil alam nilang nagmula yung lalaki sa maganda at mayaman na pamilya, ay naisip nilang baka totoo ang sinasabi ni Rosa. Baka nga naman hindi talaga siya tanggap dahil paano ka tatanggapin kung nanggaling ka lang sa isang mahirap na pamilya? Kung scholar lang ang natatanging dahilan kung bakit ka nakakapag-aral. Mama Mia, ilang beses daw nilang kinumbinsi si Rosa na tigilan na ang pagsama dun sa lalaki. Pero hindi ito nakinig. Sumama pa rin ito at iniwanan silang lahat. Kaya naman, wala na silang naging balita kay Rosa magmula noon. Mama Mia, nauna pangaraw pa lang sumama si Rosa dun sa lalaki kesa nung nagpakasal kaming dalawa ni Fernando. Kaya pala hindi ko na nakilala si Rosa. Kaya pala hindi ko na siya nakita dahil wala na nga pala ito sa lugar namin kung kailan kami nagpakasal ni Fernando. Kahit pa nga kung kailan kami naging magkasintahan. Akala nila nakalimutan na raw ni Rosa ang kanilang pamilya. Hindi daw nila alam na meron pala itong itinatagong lihim. At ang unang nakaalam daw noon ay walang iba kundi ang asawa kong si Fernando. Naalala ko na. Mga 5 taon kaming kasal noon. Nagpaalam sa akin si Fernando at ang sabi, i-assign daw muna siya ng kanyang pinagtatrabahuang kumpanya sa branch nila sa Maynila. 3 buwan ding hindi umuwi noon si Fernando. Umuwi naman siya tuwing weekend o tuwing may holiday pero hindi naman yun madalas dahil mahal ang pamasahe at nag-iipon pa kami noon para sa aming pinaplanong bahay at pamilya. Mama Mia, hindi ko alam dun pala nagkaroon ng muling koneksyon itong si Fernando at Rosa. Hindi din alam ng ate ni Rosa kung papaano nangyari. Basta ang alam niya lang, ang ikwinento ni Fernando at ang ikwinento ni Rosa ay nagkita lang daw sila ng hindi sinasadya at dun sila nagkaroon muli ng koneksyon. At dahil matagal na silang magkaibigan, ay hindi naman nila binigyan ng mali siya
ang pagkakaroon ng koneksyon ni Rosa at ni Fernando. Wala daw silang kaalam-alam, Mama Mia. Hanggang isang araw, umuwi si Rosa sa probinsya at ito ay punong-puno ng mga pasa. Bit-bit daw nito ang isang maglilimang taong gulang na noon na si Joshua. Hindi daw nila alam kung anong nangyari. Pilit daw nilang tinatanong si Rosa pero hindi daw ito nagsasalita. Iyak lang daw ito ng iyak, Mama Mia. At magmula daw noon ay lagi na raw pumupunta si Fernando sa bahay nila para tanungin kung kumusta si Rosa at asikasuhin ito kung may mga kailangan. Ang tanging alam lang nila ay mula sa isang inosenteng bata, si Joshua. Ang sabi, sinasaktan daw ng papa niya ang kanyang ina. Mama Mia, kapag tinatanong daw naman nila si Rosa ay lagi daw itong nagde-deny. At ang sabi ay nag-away lang daw sila. Una daw siyang nanakit dun sa lalaki, kaya daw siya nasaktan ng lalaki. Kahit anong pilit ng mga magulang ni na Rosa na paaminin ito ay hinding-hindi raw ito umaamin. Kaya naman, hindi raw nila nasuplong sa mga pulis yung kinakasama ni Rosa. Oo, kinakasama pa rin daw dahil kahit magsasampung taon na silang nagsasama noon, hindi pa rin daw nito pinapakasalan si Rosa. Mama Mia, huli na nung nalaman nila na yung lalaki pala ay nagpakasal na sa iba. Dun sa babaeng gusto ng kanyang pamilya. At dahil sa sobrang stress, sa sobrang masasakit na pinagdaanan ni Rosa ay nagkaroon daw ito ng malubhang sakit. Wala pa raw 12 years old si Joshua nung pumanaw si Rosa. At ang huling habilin daw ni Rosa sa kanyang ate, ito daw muna ang tumira dun sa apartment na tinitirhan nila. Sa pagbabakasakali na dumating yung araw na bumisita ako doon. At ito na nga yung araw na yon. Ang dami ko pang tinanong dun sa ate ni Rosa. Mga tanong na hindi naman yan nabigyan ng kasagutan. Alam mo, hindi ko alam Hindi ko alam talaga kung anong totoo. Dahil maging si Fernando, nung buhay pa siya, binibisita niya paminsan-minsan si Joshua. Nagbibigay din si Fernando ng sustento dun sa bata. Ang iniisip naming lahat, baka naawa lang si Fernando kay Rosa. Kasi para na silang magkapatid dalawa. Hindi namin naisip kung si Fernando ba ang ama ni Joshua. Mama Mia, matapos niya yung sabihin ay hindi na ako nakapagtimpi at nagpaalam na akong umalis. Pakiramdam ko kasi nasasakal ako dun sa lugar na yon. Pakiramdam ko masyado iyong maliit para makahinga kaming dalawa ng maluwag. Paglabas ko dun sa apartment ay halos hindi ko na mapigilan ng mga luha ko sa pagpatak. Bakit ganito, Fernando? Bakit may mga ganito kabibigat kang mga itinatagong lihim sa akin? Yun ang paulit-ulit kong tanong sa puntod ng asawa ko. Hindi ako dumiretso ng uwi sa bahay. Dumiretso ako sa sementeryo. At kung hindi pa nga siguro umulan, kumulog at kumidlat, baka hindi pa ako umalis doon. Sa totoo lang, Mama Mia, gustong-gusto kong gisingin mula sa hukay si Fernando. Gustong-gusto ko siyang hukayin. Gustong-gusto ko siyang tanungin ng mga bagay na gusto kong malaman. Ilang araw po akong nagmukmuk sa loob ng bahay. Wala akong kagana-ganang lumabas. Pinuntahan ako ng ilang mga kaanak para kamustahin. Siyempre nagpanggap akong okay sa harap nila. Hindi ko magawang aminin ang mga sikretong natuklasan ko. Dahil kahit na ganon, kahit may mga lihim na hindi pa rin tuluyang nabubunyag, ayoko pa rin masira si Fernando sa mata ng pamilya ko.
Si Fernando na ang sinasabi ng lahat ay ulirang asawa. Dahil kahit na kailan, kahit na hindi kami nagkaroon ng anak ay hindi ako ipinagpalit sa ibang babae. Si Fernando na sinasabi nilang hindi na marami sa panahong ito. Ang hindi nila alam, may madilim palang lihim sa likod ng guwapo niyang mukha at magagara naming kwento. Wala pang isang linggo, Mama Mia, simula nung malaman ko ang tungkol kay Rosa, umagang-umaga ay may kumakatok sa labas ng gate ng bahay namin. Gising na ako pero nakahilata pa rin ako sa kama. Tulad ng mga nagdaang araw, wala pa rin po akong kagana-ganang bumangon. Kaya lang hindi tumigil yung nagtatao po sa labas. Halata sa boses niya na medyo bata pa. Pagsilip ko sa may bintana ay nakita ko si Joshua. Nasa labas siya, Mama Mia. Bumangon ako kahit ayaw ko pa. Unang-una, may mga gusto rin akong itanong dun sa bata kahit na hindi naman ako sigurado kung may alam siya. Mangalawa, ayokong magtaka ang mga kapitbahay kung bakit kaya aga-aga may binatilyo sa labas ng tahanan ko. Kahit na nasa subdivision kami, hindi pa rin maiiwasan yung mga tsismosa sa paligid. Agad kong binuksan yung gate. Magandang umaga po, Ma'am Alena. Pasok ka, sabi ko. At nung makapasok siya ay inilak ko ulit yung gate. Pinapasok ko siya sa loob ng bahay. Anong kailangan mo, Joshua? Ma'am, eto pa po ang isang sulat para sa inyo. Tinignan ko ito at tulad ng dati, sulat kamay ito ni Fernando, Mama Mia. Ano bang dahilan mo, Joshua? Joshua, di ba? Tumango siya. Opo. Ano bang dahilan mo kung bakit ka pa lumalapit? Ano po kasi, ibinilin po kasi sa akin yan. Ibigay ko raw po sa inyo. Bakit mo hindi ibinigay sa akin ng isahan? May ibinigay ka na nung burol ng asawa ko, diba? Bakit kailangan pa isa-isa? Inutos din ba yun ng asawa ko sa'yo? Napayuko siya. Halatang hindi. Ayoko po kasi kayong biglain. Ibig sabihin, alam mo ang nilalaman ng sulat? Hindi siya sumagot. Alam mo, 'di ba? Kaya mo inisa-isa. O baka naman humahanap ka lang ng paraan para paulit-ulit na makalapit. Ano ba talagang kailangan mo? Anak ka ba talaga ng asawa ko? Hindi ko rin po alam, ma'am. Anong hindi mo alam? Hindi ko rin po alam. Ang alam ko lang, tinuring akong anak ng asawa ninyo. Ang alam ko lang, siya ang nagpapaaral sa akin. Ang sabi ng mga tita at tito ko, dahil daw magkaibigan ang mama ko at ang asawa ninyo, matalik na magkaibigan. Hindi na raw ako sinusuportahan ng ama ko. Kaya ang asawa niyo na lang daw ang sumalo ng responsibilidad. Pero gaya niyo, ma'am, gusto ko rin pong malaman ang totoo. Nakakapagod din pong mabuhay nang hindi mo alam ang buo mong pagkatao. Napayuko siya at may dalawang luha na nakatakas sa kanyang mga mata. Hindi ko mapigilang maawa, Mama Mia. Kahit na may posibilidad na ang batang ito ay anak ni Fernando, alam ko rin naman sa sarili ko na wala siyang kasalanan sa lahat. Sagutin mo nga ang tanong ko, Joshua. Nabasa mo na ba ang laman ng sulat na to? Yang pangalawa po, hindi pa po. Pero yung unang sulat, opo.
Sorry po kung binasa ko. Doon din po ako nagtaka. Kung sino po ba talaga ang asawa niyo sa buhay ko. Hindi ko po maintindihan kung bakit niya ako inilihim sa inyo o bakit niya inilihim ang pagtulong niya sa amin sa inyo. Kung hindi naman pala siya ang totoo kong ama. Mama Mia, parang may 10 kutsilyo na sabay-sabay isinaksak sa dibdib ko nung marinig ko ang mga salitang yun mula sa bata. Nanginginig ulit ang mga kamay ko nung buksan ko yung liham. Hindi ko maintindihan pero parang may bahagi sa sarili ko na ayaw po na mabasa ko ang nasa loob ng sulat na yun. Pero may bahagi rin sa akin na gusto nang malaman ng totoo nang matapos na ang lahat ng ito. Binuksan ko yung liham. Isang liham na maikli lamang. Isang liham na paulit-ulit na paghingi ng tawad. Alena, hindi ko alam kung natuklasan mo na ang lahat bago mo mabasa ang mga liham na to. Pero kung natuklasan mo man, sana mapatawad mo ko. Sana wag kang magduda sa pagmamahal ko sa'yo. Si Rosa ay kaibigan ko lamang. Yun ang totoo. Yun sana ang paniwalaan mo. Mama Mia, imbis na maliwanagan ay lalo lang talaga akong nagtaka. Galit na ako nung mga panahon na yun. Gusto ko nang sumigaw, gusto ko nang magwala. Pero parang wala na akong enerhiya para gawin pa ang mga bagay na yun. May gagawin ka ba ngayon, Joshua? Diretsahan kong tanong sa bata. Wala naman po. Wala po akong pasok ngayon. Mabuti. Pwede bang dumito ka muna? Pwede bang tulungan mo ako? Diba gusto mong malaman ang tungkol sa pagkatao mo? Tumango siya. Ako din, Joshua. Gusto ko ding malaman ang tungkol sa tunay mong pagkatao at tungkol sa kung ano ba talaga ang koneksyon ng asawa ko sa'yo. Tumayo ako, Mama Mia. Nagtaka si Joshua. Pumunta akong kusina at naghanda ng almusal. Matapos ang mga 30 minutos, nung luto na ang kanin at luto na rin ang niluto kong itlog at hotdog, ay tinawag ko siya. Halika, mag-almusal muna tayo. Dahil marami tayong gagawin ngayong araw na to. Pagkatapos mag-almusal ay nagpresenta si Joshua na siya nang maghugas ng mga pinggan. Hinayaan ko na lang siya. Pumasok ako sa kwarto ko. Itinali ko ang buhok ko. Nagsuot ako ng komportabling damit. At paglabas ko ay sakto namang katatapos lang ni Joshua sa kanyang mga hugasin. Halika, sundan mo ko. Utos ko sa kanya. Kahit nagtataka, agad din namang sumunod si Joshua. Mama Mia, pumasok kami dun sa study room ng asawa ko. Dun sa ginawa niyang opisina na dapat sana ay kwarto ng magiging anak naming dalawa. Pero dahil nga hindi kami nagkaroon ng anak, opisina na lang niya yon. Sige Joshua, ang daming papel dito, ang daming mga gamit dito na hindi ko rin alam kung ano. Dahil personal space to ng asawa ko. Dahil matanda na ako, masakit na mga kasukasuhan ko, hindi ko to kayang ayusin at tignan mag-isa ng buong araw. Pero dahil nandito ka, subukan nating halugugin ang bawat sulok ng kwartong to. Baka sakaling dito natin mahanap ang sagot ng ating mga tanong. Mama Mia, kitang-kita ako sa mukha ni Joshua na pareho kaming kinakabahan habang hinahanap namin ang kung anumang bagay na pwede naming mahanap na pwede ring makasagot sa mga tanong naming dalawa. Ang daming mga lumang dokumento,
mga lumang papel na aming nahanap. Yung mga ballpen nga na hindi ko mahanap dati, andito lang pala. Yung mga larawan ko na dati ay hinahanap-hanap ko, lalo na nung nagkaroon na ng Facebook para sana i-upload ko, andito lang pala sa kwartong to. Ilang oras kaming naghanap, hindi ko na nga mabilang. Hindi na namin parehong naramdaman yung gutom kahit na oras na ng tanghalian noon. Hanggang sa may hinawakan si Joshua na maliit na brown envelope. Yung brown envelope na parang may tali, Mama Mia. Yung parang mahahalagang dokumento talaga ang nakasulat o nasa paloob. Hindi yung brown envelope na malaki. Yung maliit lang. Yung kalahati ng short brown envelope. Ganon yung itsura nun. Makapal. Masyadong makapal ang nasa loob. Ma'am, ano kayang laman nito? Tanong ni Joshua habang hawak-hawak niya yung envelope. Ano yan? Saan mo yan nakuha? Dito po, sa pinakalikod at pinakailalim na bahagi ng cabinet na to. Yung cabinet na nakalock lagi. Yung cabinet na talagang ginamitan pa namin ng martilyo para mabuksan at matanggal yung kandado dahil hindi namin alam kung saan nakalagay yung susi. Mukhang importante po ito. Kasi nakatago eh. Parang ayaw ipahanap. Akin na. Agad naman niyang iniabot sa akin yung envelope, Mama Mia. Tinitigan ko yun ng matagal. Pagkatapos ko yung tignan ay napapatingin din ako kay Joshua na nakatingin din sa envelope at sa akin. Parang pareho naming itinatanong sa isa't isa kung handa ba talaga kaming buksan yon. Kailangan natin itong buksan. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa loob nito. Kahit nanginginig ang kamay ko, kahit pinagpapawisan na ako, kahit na malamig naman sa kwarto na yon kasi the aircon yon, ay pinilit ko pong magpakatapang. Pinilit ko po na mabuksan yung nasa loob ng envelope. At nung makita ko yun, nagulat ako. Dahil parang mga pahina ng isang kwaderno o notebook, Mama Mia. Pero isa-isang pinipilas. Wala na yung cover ng notebook na yon. Pero makapal. Makapal na papel na merong mga nakasulat. Noong tignan ko to, para po yung journal, Mama Mia. Hindi naman diary, pero parang journal. Isa-isa kong binasa. Hindi ko to matatapos, Joshua. Eto, hati tayo. Kapag may nahanap ka dyan, sabihan mo ko. Mama Mia, hindi po yun sulat kamay ng asawa ko. Malinis po ang sulat kamay na yun. Mukhang pambabae. Sulat kamay to ni Mama, sabi ni Joshua. At doon nais ko na namang magwala. Bakit na kay Fernando ang mga bagay na to? Mga bagay na dapat pamilya ni Rosa o di kaya si Joshua ang may hawak. Isa-isa ko yung binasa. Mga bagay ang nakasulat doon. Mula nung kolehiyo sila. Kaya pala lumang-luma na yon at halos mapunit na rin yung iba. Tapos nabasa ko doon ang tungkol sa pagkakaroon niya ng boyfriend na taga Maynila. Eto na siguro yung sinasabi ng ate niya. Nabasa ko rin doon na sumama siya doon sa boyfriend niya. At napakatagal bago nasundan yung susunod na sulat. Parang ilang buwan yata. Kasi ang nakalagay dun sa sumunod, ilang buwan na kaming nagsasama ni Arturo. Gusto niyang magkaanak kami. Pero hindi namin magawang makabuo. Kumirot ang puso ko nung nabasa ko yun. Kasi alam ko ang pakiramdam.
Alam ko ang pakiramdam, Mama Mia, na paulit-ulit na sumusubok. Na kahit saan sumusubok. Kahit ano, tinatry para lang magkaanak. Naranasan ko yun, kaya alam ko kung anong klaseng pait ang nararamdaman ng isang babae. Ma'am Alena, tawag sa akin ni Joshua na nanginginig pa ang boses. Ma'am, sorry po. Pagkatapos noon ay inilapag niya yung mga sulat at saka tumakbo palabas ng kwarto. Sinundan ko siya pero nakalabas na siya ng bahay. Di hamak na mas mabilis siya dahil binatilyo siya kung ikukumpara mo sa akin na may katandaan na. Nagtaka ako kung bakit niya yun ginawa. Kaya bumalik ako dun sa kwarto. Tinignan ko yung mga papel na iniwan niya. Isa-isa kong binasa. At doon, Mama Mia, doon tuluyang nahulog ang puso ko. Doon tuluyang naramdaman ko ang pakiramdam na maloko. Ang pakiramdam na maisahan. Sa mga sulat na yun, doon ko napag-alaman na tunay ngang nagkaroon ng hindi inaasahang koneksyon ulit si Fernando at si Rosa. Nung pumunta ng Maynila ang asawa ko para sa trabaho. At doon ay hindi na naputol ang kanilang koneksyon. Naging magkaibigan daw sila ulit ayon dun sa journal. Hanggang sa isang araw, nag-away sila, si Rosa at yung asawa niya. Hindi daw ito umuwi. Nalaman niya na ikinasal pala ito sa iba. Iyak daw ng iyak si Rosa. Tinawagan niya si Fernando. Agad namang pumunta ang asawa ko bilang kanyang matalik na kaibigan. At dun daw nangyari ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Nagkamali kaming dalawa ni Fernando. Hindi namin mahal ang isa't isa. Pero naganap ang isang bagay na hindi dapat maganap sa dalawang taong hindi naman mag-asawa. Iyak na ako ng iyak pero tinatagan ko ang sarili ko. Gusto kong malaman ang lahat ng katotohanan. Sa sumunod na pahina, dun niya nalaman na maglilimang linggo na raw siyang buntis. Halos 2 buwan matapos may nangyari sa kanila. Mama Mia, nung nalaman daw nung kinakasama niya, nabuntis siya ay binalikan daw siya nito. Ginawa raw siyang kabit. At dahil mahal niya yung lalaki, tinanggap niya yon. Dahil mahal niya yung lalaki, pumayag siya. Nagbalikan silang dalawa. Hanggang sa ipinanganak si Joshua. Tuwang-tuwa daw yung lalaki. Kahit pa nga may posibilidad na mahuli sila ng asawa nito ay hindi nito alintana at si Joshua ay nakapangalan sa kanya. Mahal na mahal daw niya si Joshua. Tinuring na parang anak. Pero alam daw ni Rosa ang totoo. Alam nilang dalawa ni Fernando ang totoo. Pero dahil ayaw ni Fernando na masira ang aming pagsasama at ayaw din naman ni Rosa na masira ang pagsasama nila nung kanyang kinakasama kahit pa nga kabit siya, ay napagkasunduan nilang itago na lang habang buhay ang lihim na yon. Dadalhin hanggang sa kanilang mga kamatayan. Pero sadya nga raw talagang walang lihim na hindi nabubunyag. Magdatatlong taon na noon si Joshua. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ni Fernando kay Rosa pero bilang kaibigan na lang. Hindi ito nangingialam sa buhay ng anak niya. Kaya lang Mama Mia natuklasan nung kinakasama ni Rosa na hindi pala siya magkakaroon ng anak. Nalaman ito nung lalaki dahil nagpa-check up daw silang mag-asawa. Kasi hindi daw sila magkaanak. Yung asawa, yung babaeng
tinanggap ng pamilya nung kanyang kinakasama. Pina-check up sila. At nung na-check up, nalaman na yung lalaki ang may problema at hindi yung babae. At doon niya natuklasan ng katotohanan na hindi niya anak si Joshua. Mama Mia, hindi daw muna ito umuwi sa kanila. At yun na nga yung mga larawan na nakita ko dun sa apartment. Yung mga larawan kung saan magkasama si Rosa, si Fernando at ang anak nilang si Joshua. Tumayo daw si Fernando bilang ama ng bata nung nalaman niyang iniwanan na si Rosa nung lalaki. Pero isang gabi, habang wala si Fernando dahil nasa tabi ko siya, dumating daw yung lalaki. Sa sobrang galit nito, binugbog niya si Rosa. Bugbog sarado daw si Rosa at halos mamatay-matay na siya. Muti na lang at biglang natauhan yung lalaki. Natakot sa kanyang nagawa at umalis ito. Yun ang dahilan kung bakit bumalik ng probinsya si Rosa, bit-bit si Joshua. At magmula sa araw na yun, nagpakaama na ang asawa kong si Fernando kay Joshua. Siya na ang nagbibigay ng sustento. Siya na rin ang nagpaaral dun sa bata. Wala akong kalam-alam, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, kahit na matanda na ang henerasyon na kinabibilangan namin ng asawa ko, hindi po matanda ang pag-iisip naming dalawa. Napagkasunduan po namin noon na since wala naman kaming anak, kanya-kanya kami ng pera. May trabaho din naman ako, Mama Mia. Di hamak na malaki din naman ang sahod ko. At ayoko naman na masakal sa akin ang asawa ko. Napakasakit isipin. Sa mga sulat na yon, dun ko rin napagtanto. Hindi si Fernando ang may problema kaya hindi kami magkaanak dalawa. Ako o baka yung compatibility naming dalawa ang may problema. Nakatulugan ko na ang pag-iyak dun sa loob ng silid na yon. Nagising ako na madilim ang paligid. Hindi ko pala nabuksan ng mga ilaw. Gabing-gabi na. Pagbukas ko ng ilaw, pakiramdam ko ay mas lalo akong nalungkot. Nakita ko na naman ulit yung mga sulat, yung mga kwadernong pinilas. Ang sakit isipin. Ang sakit isipin na nagkaroon ng anak ang asawa mo sa ibang babae. Pero dun sa kwaderno na yun, paulit-ulit din na nabanggit na si Rosa at si Fernando ay wala namang nararamdaman sa isa't isa. Tawang pagkakamali lang talaga ang nangyari sa kanila. Hindi ko na talaga kinaya ang sakit kaya tinawagan ko ng kapatid ko. Hindi ko kasi alam kung sino ang pagsusumbungan ko, Mama Mia. Nung dumating ang kapatid ko ay alalang-alala siya sa mukha ko. Tinawagan ko siya at sinabi kong gusto ko nang mamatay. Kaya agad siyang pumunta sa bahay ko. Doon niya nakita ang mga nagkalat na mga papel doon sa loob ng study room ni Fernando. Ano to? Anong nangyari dito? Doon ko ikwento sa kanya. Kahit umihikbi pa ako sa pag-iyak, ay pinilit kong mabuo ng maayos yung kwento. Nakita ko ang gulat, pagkadismaya na rumihestro sa mukha ng kapatid ko. Alam kong maging siya, hindi niya aakalain na magagawa yun ni Fernando sa akin. Anong gagawin mo? Tanong niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala na si Fernando, ate. Wala ka nang matatanong. Wala ka nang masisisi. Wala ka nang mapagbubuntungan ng galit mo dahil wala na rin naman yung babae. Alangan naman yung bata ang kagalitan mo, 'di ba? Pareho kayong biktima. At base sa kwento mo,
Hindi rin naman sinasadya ni Kuya Fernando yun. Ate, ikaw lang ang masasaktan kung galit ang paiiralin mo. Ikaw lang ang magdurusa kapag puot ang mangingibabaw sa puso mo. Anong gusto mong gawin ko, Jalyn? Magpatawad ka, ate. Pero paano? Hindi ko alam. Mama Mia, pinatulog ako ng kapatid ko. Binantayan niya ako at kinabukasan ay maaga niya akong ginising para sa isang almusal. Magbihis ka, ate. Magsisimba tayo. Kahit na wala akong kagana-gana ay nagsimba ako. At doon sa mismong misa, alam mo ba kung ano yung ebanghelyo? Tungkol sa pagkakasala, tungkol sa pagpapatawad. Nagtaka nga ang mga katabi ko dun sa simbahan dahil iyak ako ng iyak. Pagkatapos ay umuwi kami. Inutusan ko ang kapatid ko na puntahan sa probinsya nila si Joshua. Kasunod lang kasi ang probinsya namin at ang probinsya nila, Mama Mia. Makalipas ang 2 araw, pumunta sa bahay ko si Joshua. Pinag-usapan namin ang mga nangyari. Nakita kong dismayado yung bata. Nakita kong nasaktan din siya gaya ko. Joshua, may pension namang naiwan ang asawa ko. May pera din siya. Kaya gagamitin ko yun para makapag-aral ka. Para makapagtapos ka. Po? Sigurado po kayo, ma'am? Oo. Wala ka namang kasalanan eh. Wala tayong kasalanan. Siguro, pagkakataon ng may kasalanan ng lahat. Tama ang kapatid ko. Kung paiiralin ko ang puot, kung paiiralin ko ang galit, wala ding mangyayari sa akin. Walang mangyayari sa buhay ko. Matanda na ako, Joshua. Alam ko na mamamatay rin naman ako. Kaya sige, ako ang magpapatuloy sa obligasyon na iniwan ng asawa ko sa'yo. Halos hindi makapaniwala si Joshua, Mama Mia. At mula noon, ako na nga ang nagpapaaral sa kanya. Hanggang sa taong 2024, nakapagtapos siya ng kolehiyo. Sa ngayon, Mama Mia, may trabaho na si Joshua. Palagi niya akong binibisita sa bahay. Itinuring na niya akong ina. Tita na nga ang tawag niya sa akin. Pinakilala na rin niya sa akin ng girlfriend niya. Mama Mia, kung tatanungin niyo ako tungkol sa sakit, andito pa rin. Masakit pa rin. Lalo pat hindi ko kailanman naisip na maaaring magawa iyon sa akin ng asawa ko. Pero ang iniisip ko na lang, hindi din naman kasalanan ni Fernando ang lahat. Nadala lang siya ng sitwasyon na tukso sa isang pagkakataon. Ang naging kasalanan niya lang ay tinago niya sa akin ng matagal na panahon ng tungkol sa katotohanan na yon. Pero tama si Jalyn. Kung patuloy ako magagalit, magkakasakit lang ako. Mamamatay lang ako na puno ng puot. Sa ngayon, kahit na hindi ko kaano-ano si Joshua, ay tinuring ko rin po siyang tunay kong anak. Pumanaw na rin yung kanyang tiyahin. Yung ate ni Rosa na nakausap ko sa Maynila. Kaya naman wala na pong ibang guardian si Joshua. Dahil ang iba niyang mga kamag-anak ay malayo. Kaya ako na ang tinuturing niyang pamilya at siya na rin naman ang tinuturing kong pamilya ko. Yung dating study room ng asawa ko, pinarenovate ko yun, Mama Mia. Ginawa kong bakanting silid. Kapag bumibisita si Joshua at ang girlfriend niya, dun ko sila pinapatulog. Sa ngayon masasabi kong kahit may masakit pa rin sa dibdib, masaya na rin ako, Mama Mia. Alam ko po na hindi po karaniwan ang kwento ko
Pero ang kwentong ito ay hindi ko ibinahagi para magdala ng puot at sakit at galit sa inyong mga dibdib. Ibinahagi ko ito para magbigay ng pagkakataon na ipaliwanag sa inyo ng pagpapatawad para sa akin ay choice natin yon. Option natin na pwede nating piliin o pwede rin namang hindi. Depende sa atin. Pero kung may isang bagay akong maibabahagi sa inyo, yun ay ang nagpapagaan ng kalooban. Kapag pinatawad mo ang mga taong nagkasala sa iyo, humingi man sila ng tawad o hindi. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lang po itong liham ko at nawa po ay may natutunan kayo. Lubos na gumagalang, Alena. Hello, Nanay Alena. Nanay na kasi may 50 years old na siya, no? Hello po, Nay. Maraming salamat sa napakagandang kwentong ibinahagi mo para sa ating programa at syempre para sa ating mga tagapakinig. Ako talaga'y believe naman talaga sa ginawa niyong pagpapatawad at bukod sa pagpapatawad, magpapatuloy ng responsibilidad ng naiwan niyong asawa nang naiwan ang iyong asawa sa isang batang walang kamuwang-muwang o isang binatilyo na wala ring kamuwang-muwang tungkol sa kanyang pinanggalingan. Siguro nga, Diyos na siguro ang gumawa ng paraan para malaman mo ang katotohanan at para rin mapabuti ang kalagayan ni Joshua, ang kalagayan ng dalawang taong tunay na biktima sa sitwasyong ito. Maraming salamat sa iyong sulat at sa iyong pagtitiwala na ibahagi yan dito sa ating programa. Nako, alam kong may natutunan kayo dyan, ano? Grabe naman kung wala kayo natutunan, ha? Charot. Anyways, hello muna ako sa ating mga members na laging nandito nagmamahal at nakikinig ng paulit-ulit sa atin kahit na kung minsan wala tayong live on-cam video kagaya na lamang ng pagkakataong ito. Alam niyo naman, 'di ba? Oo, may mga pagkakataon na wala talaga tayong video. Bukas wala pa rin kasi weekend hanggang sa susunod na bukas. Sa Lunes, meron na. Charot na. Hi ako kay Pepe Macaranas, maraming salamat. Pinakabago nating member. Hi Sir Pepe Macaranas. Ayun, maraming thank you sa'yo. Kay Rosel Macdolor, maraming thank you. Kay Freaky, hi Freaky. Ang kauna-unahan nating member. At syempre, sa Ernesto Boys, thank you very much. Alpha Garcia, maraming thank you. Abdullah Wahab. Hi din ako kay Christina Aure, Marlia Giana Shane. Hello din kay Miriam Gutierrez, kay Rose Arevalo. Hello, sorry po. Kay Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, maraming salamat. Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at syempre kay Mila Raduban. Maraming thank you sa pananatili, sa pagmamahal at syempre hi din ako sa ating mga kasuki na laging nandito pa rin para sa atin, si SF Miles, ayun, maraming salamat. Kay Asong Gala, hello sa iyo Asong Gala. Mary Garbo, Athena Luis, ang ganda ng name, Athena Luis. Hi din kay Sally Buma, Axel Yana, Rose Santiago, LV Lapot. Hi din kay Ramona Gonzalez, Susan Boribor, ano ba? Kabayan OFW, hello sa iyo Kabayan OFW, maraming salamat. Hi din ako kay Magdalena Garcia, Rosel Espinosa, maraming thank you. Hi din kay Ernesto Lapas, kay Charlene Baclohan at kay Alcura Ukit. Sa mga hindi pa po nabanggit na ako sa susunod nating kwento, baka pangalan nyo na ang ma-shoutout natin dito. Wag lang kayo magsawang magpa-shoutout at syempre paulit-ulit na manood o manood palagi ng ating mga programa or ng ating programa. Iisa ng programa mo, Mama Mia, bakit mga? Dapat ng ating mga kwento. Charot. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat ulit sa inyo. Mwah! Ingat po kayo palagi. Mahal ko kayo. Bye-bye!